Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel! So ngayon guys ay mag-garden tour tayo sa ating mini greenhouse. So ayan, ito ay inirequest ni Ma'am Mary Jane Ramos. So ayan guys, ito yung aking mini greenhouse. At ayan, itutour ko na kayo. Ito yung aking extension ng mga lalagyan ng aking mga succulents. So ayan, nagpagawa ko nito noon, pero hindi ko na yata guys na i-vlog sa inyo. So ayan, dahil super busy kasi. Ayan, ito yung aking mga Mendoza at Myrenae na yung iba dyan guys ay pinopagate ko na. So ayan na. Ito naman ay yung mga cactus ko, pero hindi ko pa sila yan guys naaayos hanggang ngayon kasi ang kulit ng anak ko talaga guys. Tapos dyan guys yung mga succulents ko. Ito ay sea variegated Aptemia. Ito rin ay ang aking string of tears galing kay Miss Jan's Kit CNS Corner. So ayan. Ang dami nilang bulaklak guys, kaso kinukuha ko lang talaga sila. Ayan, at ang haba na talaga nila guys, oh. Ito rin ang aking Fred Ives. Ito naman yung aking mga bagong transfer dyan. So ayan yung mga aking mga hanging plants. Dyan ko na lang guys sila i-transfer. So ito si Burrito. So ayan siya guys. Dyan ko lang sila i-transfer ngayon. Ito si Ruby Necklace. So ayan, nag-flower na rin. Actually matagal na siya nagpa-flower, pero hindi ko lang siya masyadong pinapakita sa inyo. So, ayan na siya guys. Ang ating ruby necklace. Ang ating crab cactus or Christmas cactus. At ito naman yung isa kong burrito. So, ayan, pinapalago ko pa siya guys. Si string of pearls na na-save ko noon kasi nag-rot siya noon sa kabilang bahay. So, ayan, eto na siya. Eto, nakalimutan. Okay, si Velta na siya, guys. So, ayan. Lumaki na talaga siya. Medyo nasa-stress na. Ang mga succulents ko guys na nasa ditong side ay ginagawa ko silang kumbaga dyan ko sila pinapa-adjust yung mga ibang succulents gaya ng mga nahuhulog. So ayan, dyan sila guys. Tapos kasi kasi siya bright shaded yung pwesto niya dyan, kaya mas maganda siya sa mga ibang succulents, lalo na yung mga succulents na ayaw yung mga sobrang init. So ayan. Pero pag mga 9 a.m. maganda na yung sikat ng araw dyan sa kanila guys. Yung nasa ibabaw lang yun yung mga hindi masyadong naaarawan. Kaya tingnan nyo yung mga leaves sa pinakababaw na rock compare dito sa second and sa may third na, sa mga kumbaga sa pinakailalim na rock. So ayan, medyo okay yan sila. Dyan ko pinapa-adjust yung mga bagong repot, yung mga tag ba nito, yung mga na-propagate ko through leaves. So dyan ko sila guys inalagay, yung mga nahuhulog, tapos dyan ko lang sila muna adjust. Tapos pag okay na sila, ayun, sinasalang ko na sila sa isang greenhouse ko, yung ang nauna kong mini greenhouse. Doon ko sila inalalagay guys, kasi talagang
dun talaga yung medyo nasasikatan talaga ng araw guys, lalo na pag gusto ko silang stress. So ayun. So, pasok tayo dito sa kabila. Ayan. Ito nga pala yung aking rat tail na cactus. So, ayan. Palagi siyang namumulaklak, guys. So, ayan. Pero tig-isa, dalawa lang yung binibigay niya. So, kasi parang hindi ko pa siya nakikita na kumaga napakarami niyang flowers na binibigay sa akin. Tig-dalawa lang, guys. Or tig-isa lang. So, ayan. Ito yung aking naunang mini greenhouse. So, ayan siya. At eto naman, ang aking mga garden. So, ayan, vegetable garden ko yan, guys. So, eto, sa nakikita nyo, hindi siya gaanong karami. Kasi sa mga nauna ko pong vlog na ito lang muna yung aking mini greenhouse, ay kung titingnan nyo, marami yung mga succulents ko. Kasi, meron kasi dyan noong mga plant rock sa gitna, kaya kung titingnan ay napakaano niya, marami tingnan. So ayan, pero hindi naman siya guys gaano karami yung mga succulents ko. So totoo lang kasi ang dami din kasing mga succulents na namatay nung nag-stop ako sa pag-vlog muna, nagpahinga muna ako. So ayan, di ko na sila masyado naaasikaso. So eto rin si Leticia, ayan siya. So, yan. I-tour ko kayo muna sa mga succulents ko dito sa aking mini greenhouse. Ginagawa ko pa muna sa kanila ngayon ay tina-transfer ko sila sa mga malalaking pot ngayon. Yung mga namatayan ko na mga succulents. Linilinisan ko yung mga pot, tinatransfer ko sila para mas lalong lumaki kasi alam nyo na dami kasi namatay kasi kailangan talaga nila ng mga malalaking pot lalo na pag lumalaki na talaga yung mga succulents natin, need ng ugat nila ng malaking space. So ayan, isa rin guys sa mga advice ko pag nagsasucculents kayo or cactus ay iaayon ninyo yung kanyang size ng inyong succulents or cactus sa kanilang pot para mas mabilis silang lumaki. Kasi pag inagay nyo sila sa mga maliliit tapos malaki naman yung succulents ay talagang hindi talaga lalaki yung succulents nyo pa talaga. Kumbaga hindi siya healthy guys. So ayan. Ito yung aking crested red ives. Ito naman ay ang aking crested na apus. So, ayan. Gusto ko siyang kunin yung isang naging hindi siya crested, guys. So, ayan. Ito yung iba kong succulents.
si Ellen. Ayan. Yung sa mga bakanting pot naman guys, ay yung mga ginagawa ko dyan, ay naglalagay ako dyan ng mga dahon galing sa aking mga succulents na gustong paramihin. So ayan, sa ngayon ay pangit pa silang tingnan, pero pag tumubo na yung mga babies niya, yung mga umusbong na talaga yung mga maliliit na dahon at hanggang sa lumaki, ay maganda na yan sila guys. So ayan, ganyan talaga guys. So una, pangit, pero pag inalagaan mo talaga ay magiging maganda na talaga sila. So ayan. Tapos, eto naman po ay ang aking mga seeds na galing sa aking Melo Cactus. So, ayan. Yung mga ginagawa ko ay dyan ko nilalagay yung mga seeds ng Melo. Dyan ko guys ipinupunla. So, ayan. Eto, minsan pag super dry na sila ay parang pinipisa ko sila ng ganyan, parang ganyan siya guys. Tapos, pag naano ko na yung mga seeds niya, ay ibinuburibod. Ano ba tawag dyan? Ibinubudbud ko, kumbaga guys. So, ayan. So, ito yung mga natumubo galing sa aking Melo Cactus. Ito rin, yan. So, kinukuha ko at inalalagay ko naman sa my pot. Para dyan sila dumami. So, ayan, etong, ayan, pinupul ko. Pero yung iba, hindi ko na talaga kinukuha kasi grabe yung tinik niya, guys. Ito naman ay yung aking mga propagation galing kay Laila Sina. So, ayan. Nanguha ko sa kanya guys kasi munti ka na siyang mamatay. So, ayan, isinave ko yung mga babies niya. At ang aking napakagandang exotic. So, ayan guys, ang dami niyang mga tawag ba nito, yung mga heads, kumbaga guys, grabe, clumping talaga siya.
Eto naman ang aking prima donna guys ay pinapak ng uod kaya naging ganyan siya. So ang gagawin ko na lang ay hihintayin ko na lumago siya dahil ika-cut ko na lang siya siguro guys at baka makapag makakuha pa ako ng babies kahit papano sa kanya. So ayan, ito yung mga agavoid ko. Nakalimutan ko kung ano siyang klaseng agavoid guys. Ewan ko ba kung si Ebony siya guys. Sorry, nakalimutan ko. Ito ay nabuhay. Nanggaling ito yata kay Ma'am Janskit din yata. So, ayan. Ito, nakalimutan ko rin yung pangalan niya guys. So, ayan. Pero, ang ano niya guys, ang bait niyang alagaan. So, ayan. Isa sa mga easy to grow na mga succulents. Ang dali niyang ipropagate. So, ayan. Ito rin, para siyang foxtail guys. Hindi ko alam kung ano ang ID niya. Pero nung binili ko siya noon is parang ano lang siya, nanggaling siya sa flower stalk guys. Nung nabili ko siya. Kasi konti lang yung dahon niya. Hanggang sa parang nakikita ko na medyo lumalabas na yung kumbaga may magpuproduce siya ng flower. So ayan, hanggang sa na-transfer ko sa dyan. At ayan, tuloy-tuloy na talagang pag-produce niya talaga ng flowers hanggang sa wala na siyang mga bulaklak. So, etong aking agavoid ay may something wrong siya na parang nanonotice ko na sa dahon niya. Kaya i-check ko siya mamaya. Eto guys, tingnan niyo oh. Parang foxtail talaga. Eto ay si Hera siya yata guys. Kasi alam niyo, hindi ko na talaga guys matandaan yung mga iba kong succulents kasi nga alam niyo ba, na-notice ko pag palagi kang bumibisita sa succulents mo tsaka nag-vlog ka, talagang alam mo talaga yung mga ID nila, pero pag minsan pag pumupunta ka lang para magdilig, talagang makakalimutan mo na talaga guys yung mga pangalan nila. So ayan guys, sorry talaga guys sa mga baguhan na hindi alam yung mga ID ng mga succulents. So ayan, hindi ko at saka hindi ko ano sa inyo kung ano yung mga ID nila. Sorry ka talaga guys ha. Ito ay si Opalina. So ayan, dahil sobrang taas niya na, ginawa ko sa kanya ay tinapcut ko siya at yung mga dahon niya guys ay pinropagate ko. Hindi naman tayo nabigo kasi binigyan naman ako ng mga babies through leaves niya. Eto, palagi niyang nahuhulog ng mga aso namin. So, ayan, may mga puppy kasi kami. Puppies pala. So, ayan guys. Ito yung mga succulents ko sa aking mini greenhouse. At ituturo ko naman sa inyo or ipapakita ko naman sa inyo yung ang mga nakalagay dyan noon sa gitna ng aking mini greenhouse sa plant rack kasi i-transfer ko siya sa may gilid ng bahay. So, ayan. So, eto yung aming gilid ng bahay. So, ayan. Nakapag kuha ko ngayon ng video kasi si baby nasa kabilang bahay. So, ayan. Kinuha ni na papa kanina. So, ayan. Eto ang aking variegated na jade. Ayan. Eto kasi gagawin ko siyang ang bonsai. So, ayan. Mahilig yung atin yung mag-experiment. Eto, marami nabubulo sa bulaklak na yan guys. Kasi ginawa yan ni Hubby yung mga decoration noon nung kasal namin ni Hubby. So, ayan. Akala nila totoong bulaklak. Eto, yung hindi ako guys, nag-vlog pa. I mean, hindi ako nakabali sa pag-vlog pa last time. Eto yung kakaabalahan ko. Ayan. So, gusto ko mag-try ng mga bonsai na adenium. So, ayan. Pinapalaki ko yung mga branch na maliit pa guys kasi gusto kong kumuha ng mga gusto ko rin i-try yung mga grafted. So ayan, mangunguha ko dyan sa susunod. So kaya
kumbaga pinapatanda ko pa yung stem ng adenium ko na bonsai. So ayan, ito yung mga kukuhaan ko ng ilalagay ko doon, i-grab. So ito yung aking basil. So ayan, namulaklak na yung basil ko. Actually, ang dami niyan nila noon, kaso kinat ko lang yung ibang basil ko, guys. So ayan, ito pa yung isang bulaklak ng adenium ko. Hindi ko alam kung anong klaseng adenium siya, kung ano bang tawag sa kanya. Kasi, di ba, iba yung pagdating sa adenium, may mga pangalan yan sila. Ito na guys, yung sa ang gilid ng aking bahay, ng aming kubo. So, ayan, ito na sila. Ito naman ang aking little gems. Tama ba? Little gems ba yung maliliit na yan? So, ayan. Ito yung aking green aeonium na freaking Jan's kit. So, ayan. Si white one. Ayan, hindi na siya nakuha yung mga farina niya, guys. Kasi hindi siya masyadong mainit dyan. Yung mga aking mga burritos. So, ayan. Dyan banda yung mga burritos ko, guys. So, ayan guys, maraming salamat sa pagpanood ng aking vlog. Sana po ay patuloy pa po kayong manood at mag-subscribe sa aking YouTube channel. So, ayan, thank you so much po. God bless sa ating lahat at maraming salamat po ulit. Bye-bye!